Isa na namang napakagandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama sa ating programang sinusubaybayan sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang mga minutong talakayan at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College. Kamusta po kayo, Pastor? Pastor, ako'y natutuwa at nagagalak na malapit nang magwakas ang seryeng ating tinatalakay at marami akong personal na natututunan at naibabahagi sa mga kapatid na alam kong sila naman ay napagpapala. Katulad rin po namin, talagang habang patuloy tayong nag-aaral dito sa Aklat ni Job, napakaraming mga bagong katotohanan na ating natutuklasan. At ngayon, nasa ika-11 ng serye ang ating pag-aaral. At ito ay mayroong pamagat na mula sa isang ipo-ipo. Dito po mga kaibigan, sa ating talakayan, ating aalamin kung paano natin maiiwasan ang maling pagkakilala sa Diyos at ang kahalagahan ng pagtanggap sa doktrina ng paglalang sang-ayon sa ating Kristiyanong pananaw. Subalit bago natin ito tunghayan at tayo magpatuloy, anyayahan natin si Pastor Ilioma na magbigay ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit. Sa sandaling ito ay kami nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, humihingi ng karunungan upang kung magkagayon, ang aming pag-aaral ay magkakaroon ng ibayong kapangyarihan na babago ng buhay ng aming mga taga-subaybay. Salamat po, Panginoon, ang inyong salita ay buhay at ngayon ay aming muling bubuksan ang banal na kasulatan upang ang inyong pananaw ang makita at maaninag namin na pumapatnubay sa buhay ng bawat isa sa amin. Pahintulutan ninyo na ang banal na Espiritu ang maglaro sa aming mga kaisipan at magbigay ng mga tamang aral at mga leksyong kapupulutan ng aral upang kami mamuhay at humarap sa bawat hamon ng buhay na mayroong pag-asa at pananaw na kasama namin ang aming manlalalang. Ingatan kami sa sandaling ito at nawa ang aming mga taga-subaybay ay lakipan ng pagpapalat kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pong susing talata na isa sa alang-alang sa pag-aaral na ito ay masusumpungan sa Job Kapitulo 38, talatang 4. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Pastor, ang talatang iyong binasa ay bahagi ng pasimulang mga pangungusap ng Diyos dito sa Kabanatang 10:38. At mapapansin ninyo, yung pamagat ng ating leksyon, Pastor, ay hinalaw sa unang talata ng Kapitulo 38. Siguro ay ating pakibasa mo, Pastor, ang talatang 1 ng 38. Nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi. Ayan. Narito, Pastor, yung pamagat ng ating leksyon ay mula sa isang ipo-ipo. Ayan. Napapansin natin dito na mula Kapitulo 1 at 2 ng Job, ang Diyos ay nangusap doon at nakikipag-usap siya sa dyablo, ang Satanas. Pagkatapos ng Kapitulo 2, Pastor, ang nagsasalita ay si Job at ang kanyang mga kaibigan. Binaybay natin yan sa mga nakalipas ng pag-aaral hanggang sa Kapitulo 37. Subalit, pagdating ng Kapitulo 38, pumasok ang Diyos. At hindi siya pumasok na marahan. Yan, hindi ganon. Ang ipinapakita ng Kapitulo 38 ay pumasok ang Diyos na parang isang ipo-ipo. Ay pagka ipo-ipo, Pastor, alam natin yan na hindi yan yung hihip na mahina. Ito'y malakas na hangin na pwedeng ilipad ang maraming mga bagay. So dito, pumasok ang Diyos na hindi isang maliit na tinig na nangungusap, kundi nangusap siya na thunderous. Merong kalakasan upang kunin ang atensyon ni Job na ang kanyang tinitingnan lamang ay yung kanyang sarili at ang mga nangyari sa kanyang buhay. Now, nais ko yung pansinin. Kaya nga, alam nyo dito sa mga nakalipas sa kapitulo, Pastor, si Job ay nagtatanong. Ang tanong niya ay, bakit? Why? Pero mapapansin natin, mula Kapitulo 3 hanggang 37, ang Diyos hindi sumasagot. Pero dito sa Kapitulo 38, sumagot ang Diyos, pero ang sagot niya, katanungan. Ayan, napakaganda, Pastor. Yung susing talata
ay isang tanong. At ang sabi doon ay, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ayan. So, nakita natin kung paano pumasok ang Diyos sa pakikipag-usap kay Job. Pero dapat din natin sigurong pansinin kung paano pinahahayag ang Diyos dito sa aklat na ito. Ayan, so mapapansin natin, Pastor, na sa pag-uusap ni Job at ng kanyang mga kaibigan, bumalik tayo sa Kapitulo 12, kung paano ipinakikilala at ipinahahayag ang Diyos dito sa tala ng aklat ng Job, Kapitulo 12, ang talata ay 7 hanggang 10, Pastor. Yan, sabi po dito, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila, at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo. O magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo, at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Narito, Pastor, ipinahayag at dito, naunawaan natin sa mga talatang ito na sabi roon ay tanungin ninyo ang mga hayop. Ito ay hindi literal, Pastor. Kasi hindi naman talaga magsasalita yung hayop. Parang pabula ito na nagkakaroon ng pagsasalita yung mga hayop. Anong sinasabi rito? Iyong pagmasdan na merong manlalalang sa kanila. Kasi ang susing talata ay yung talatang 10. Nasa kamay ng Panginoon ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. So lahat ng mga nilalang, yan, inanimate at saka animate, yung nakikita at hindi nakikita, hayop, halaman, ang lupa, lalong-lalo na ang tao, Pastor. Yan, papansinin niyo, laging inihuli yung tao sapagkat yung tao, siya yung pinakasukdulan sa lahat ng nilalang. So ano ang pagpapahayag ni Job dito sa Kapitulo 12 tungkol sa Diyos? Siya ay isang manlalalang. Yan. Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Nakikita at hindi nakikita, siya rin ang manlalalang ng mga hayop, halaman ng ating sanlibutan, lalong-lalo na tayong mga tao, tayo'y kanyang nilalang. Kaya dito sa ating pag-uusap, ang pinaka-focus ng diskusyon ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ngayon, binabanggit natin yung ipo-ipo. Paano nakipag-usap ang Diyos kay Job? Ayan, Pastor, magandang ating baybayin kung bakit dito ay paano nakipag-usap ang Panginoong Diyos sa pamamagitan. Bumalik tayo doon sa Kapitulo 38. Balikan natin yung mga talata na ating babaybayin ngayong araw na ito. Talatang 1 ng Kapitulo 38 ay ganito po ang pahayag at ating uulitin yung ating idiniin kanina sa pasimula ng ating pag-aaral. Ang sabi po dito, nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi. Ayan, irarito mula sa isang ipo-ipo, nakipag-dialogo. Yun yung terminolohiyang nais kong ating pinsin. Nakipag-usap ang Diyos. Tinugon niya yung tatanungan na binabanggit at tinatanong ni Job sa mga nakalipas na kapitulo. Pero yung pagtugon ng Diyos, hindi niya diniretso na tinugunan yung kanyang maraming mga katanungan kung bakit nangyayari sa kanya yung mga sakunang naganap at yung mga akusasyon ng kanyang mga kaibigan. Subalit, ang ipinokos dito, nais kong iyong pansinin, Pastor, na ang Diyos dito ay ipinakita na sentro ng aklat ng Job. Ayan, gusto kong idiin yun. Hindi si Job ang sentro. Hindi yung kanyang paghihirap. Hindi yung payo ng kanyang mga kaibigan. Kundi ang pinapahayag ng banal na kasulatan na kinasihan ng banal na Espiritu ay ang Diyos ang sentro na dapat pinaka-focus na sa pagtingin natin kay Job, pagtingin natin sa kanyang kahirapan, dun sa mga tugon na mali at akala ng kanyang mga kaibigan, ang Diyos ang dapat ay napapatunayang totoo o hindi. Kung yung nagkakaroon, yung focus nila ay, sige, lahat pareho sila. Si Job, nagsasalita tungkol sa Diyos. Yung kanyang mga kaibigan, nagsalita tungkol sa Kanya. Pero, ito ba'y napahayag yung tunay kung sino yung Diyos na dapat nating makilala ng lubusan? Kaya nga, isa sa napakahalagang mapansin po natin, mga kaibigan, na ang focus nitong aklat ni Job na dinidiin ni Pastor Ilyoma, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, dito pumapasok yung mga katanungan na nasaan ang Diyos
sa panahong nagdurusa itong si Job. Kaya nga, isa sigurong mahalagang katotohanan, Pastor, na maipakita natin na ang Diyos ay totoong malapit sa atin. Ayan, pansinin natin, Pastor. Dito, lumapit ang Diyos. Yung ginamit na salita dito ay ipo-ipo. Yung ipo-ipo, walang kwenta kung malayo. So, hindi yun makakasira. Kagaya nung nakalipas na mga linggo ay mayroong ipo-ipo dito sa Maynila na sumira ng mga kabayan. Yan. Pag yung ipo-ipo ay malayo at naroon sa himpapawid at umiikot-ikot lamang, ang gandang pagmasdan. Pero pag ito'y lumapit na, mayroong kapangyarihan ito na pwedeng sumira at magkumitil ng mga buhay. Ganon din ang ipinapakita sa Diyos na nais kong iyong pansinin. Ginamit itong simbolismo ito at nais kong ating pansinin kasi sa banal na kasulatan, yung concept ng ipu-ipo ang Diyos ay itinuro din ng ibang mga propeta. Isaiah Kapitulo 29, ang talata ay 6, Pastor. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng kidlindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Ayan, Pastor, dito ginamit yung dadalawin ng Panginoon. So dumadalaw ang Panginoon at ano raw? Hindi lang nga ipo-ipo ang ginamit dito. Bagyo. Bagyo. Ayan. Pati sunog. Abay, dumarating pala ang Panginoon sa atin sa mga panahong ganito. Ang ibig sabihin ay present siya, malapit siya, kasama natin siya, Pastor. Doon sa Zacarias, pansinin din natin yung emphasis ni Zacarias, Kapitulo 9, ang talata ay 14. At ang Panginooy makikita sa itaas nila, at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat, at ang Panginoong Diyos ay ihihihip ng pakakak at yayaon na kasama ng mga ipo-ipo sa timugan. Ayan, ginamit na naman yun. Dito ay makikita. Kanina ay dadalaw. Ayan, dumadalaw, nakikita. Pastor, mahilap yung may dadalaw ay pagbukas mo ng pinto, wala kang makita. Dito nakikita yung kapangyarihan, yung presensya, at yung purpose ng Panginoon. Yun ang nais sabihin dito Dumarating ang Diyos na bilang ipo-ipo, kasabay out of the ipo-ipo, sapagkat nais niyang ipakilalang kabahagi siya ng ating mga karanasan. At nais lamang natin liwanagin marahil, kasi itong mga salitang binabanggit dito katulad ng pagdalaw ng ipo-ipo, ng bagyo, o di kaya ng apoy, ito ay isang nagdudulot ng disaster o isang kalamidad. Baka isipin ng ating mga taga-subaybay o ng nag-aaral nito na ang Diyos ay may dalang bagyo sa kanyang pakikipag-usap sa atin, o baka yung mga kalamidad na yan, ito yung paraan ng pakikipag-usap ng Diyos. So, siguro po, magandang... Ayan, linawin natin, Pastor. Baka nga ma-misunderstood ng ating mga taga-subaybay. Ito'y pinapakita na ang Diyos ay makapangyarihan. Ayan. Hindi siya contained sa isang maliit na bagay lamang. Yun ang dinidiin ng mga talatang ating binasa. Hindi dumarating ang Diyos na isang bagyo para puksain, pumatay, o kung ano paman. Hindi. Ang pinapakita nito ay makapangyarihan ng ating Diyos na manlalalang at siya ay nais niyang makipag-ulayaw sa tao na kasama natin. Yan, so maliwanag na ito'y ginamit lamang na mga salita ng banal na kasulatan na nagpapahayag na ang Diyos ay napakalapit at gusto niyang makiulayaw sa atin. So ngayon, mayroon hong unang tanong ang Diyos kay Job. Yung unang tanong na yon na nabasa natin, doon sa siguro yung babasahin natin sa susunod na talata ng Job 38 talatang 2. Gusto ko sanang basahin na ito at may tanong ko kung anong implikasyon nito. Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Ayan. Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Ayan. So, anong implikasyon nito? Anong implikasyon? Tinatanong dito ng Diyos ay si Job. Ayan. So, papansinin niyo, si Job ay isang nilalang. Ang nagtatanong, nilalang. Ayan. So, tinatanong ng nakakaalam ng lahat ng bagay, yung limitado ang kanyang pagkaunawa. Nais kong iyong pansinin. Ang sinasabi ng Diyos dito ay, nang siya'y magtanong dito, hindi niya hinihintay si Job na sagutin yung tanong ng Diyos. Kundi merong, sa pamamagitan ng kanyang pagtatanong, ginamit ng Diyos yung paraan ng pagtatanong, Pastor, dito, para makita ni Job at tanggalin niya yung focus sa kanyang sarili na parang kawawa, kundi mag-isip
ka, nais niyang sabihin, mag-isip ka dahil nandito ako, ang makapangyarihang Diyos, kasama mo sa lahat ng iyong mga kahirapan. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pang mga bagay. Nandito ako, huwag kang mag-alinlangan. Ngayon, nakita na naman natin na ang Diyos ay pumasok upang mapadama kay Job na siya'y malapit lamang sa kanya. Subalit dito, nagpasimula ang Diyos sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagtatanong. Ngayon, bakit kaya nagtatanong ang Diyos? Ibig bang sabihin ay hindi niya alam yung nangyayari kay Job o anong bagay ang gustong ipakita ng Diyos? Alam mo, Pastor, sa atin tayong mga tao, pag nagtatanong tayo, nagpapakita ito na limitado ang ating kaalaman. Pero pag ang Diyos ang nagtanong, hindi sinasabing limitado. Kagaya nga lang pag pumunta ka sa Genesis Kapitulo 3, Genesis Kapitulo 4, may mga series dyan ng pagtatanong ng Diyos. Tinanong niya si Adan, nasaan ka, Adan? So, ibig sabihin, hindi niya alam? Hindi niya alam. Hindi. Kundi ang tinuturo ng Diyos doon ay may concern ng Diyos kung nasaan tayo. Sa panahong tayo ay nasa hindi mabuting kalalagayan, katatapos magkasala ni Adan doon sa Kapitulo 3, naroon ang Diyos dumating at tinatanong niya, nasaan ka? Hindi dahil hindi niya alam kung saan siya nagtatago, kundi ang ipinapahayag niya ay, ako'y interesado kung nasaan, ano ang iyong ginagawa at bakit ka nagtatago at bakit hindi ka lumapit sa akin sa panahon na ikaw ay may suliranin. Yun ang nais nating makita sa puntong ito. Hindi dahil ang Diyos ay hindi niya alam kung ano nangyayari, kundi siya'y interesado sa nangyayari sa atin. Tama yun, Pastor. Ang nais niya ay tingnan natin, pag nagtanong ang Diyos at maraming paraan sa banal na kasulatan, may mga sermon ako na ang puros katanungan. Ayan, kagaya noong what is in thine hand? Tinanong niya kay Moses, ano ang nasa iyong kamay? Ayan. Hindi ba alam ng Diyos na meron siyang hawak na tungkod? Hindi. Ang sinasabi niya ay, ano ang kapangyarihang pwedeng gamitin doon na ibinigay ng Diyos kay Moses bilang tagapanguna? Tignan mo, binigyan kita ng resources, binigyan kita ng mga bagay-bagay na pwede mong gamitin. Hindi mo tingnan yung ikaw ay nasa corner na wala ka nang magawa noong ang bayan ng Diyos ay naku-corner ni Paraon tapos may dagat na mapula doon sa kanilang harapan. Ang sabi niya, go forward, gamitin mo yung tungkod na ibinigay ko sa iyo. Ayan. So, maraming panahon na nagtatanong ang Diyos sa tao. Nang ibig sabihin, mag-isip tayo. Tingnan natin yung ating kalalagayan. At ano yung kapangyarihan na meron tayong pwedeng gamitin kung tayo'y nakaugnay sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ano kaya kung tingnan po natin yung mga halimbawa ng pagtatanong ng Diyos sa tao? Ayan, doon sa Genesis 3:11, Pastor. Genesis Kapitulo 3, talatang 11, At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Ayan, Pastor. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang Kapitulo 3 ay series ng mga pagtatanong ng Diyos. Now, hindi ibig sabihin, uulitin natin na hindi alam ng Diyos. Now, tayong mga Adventista, Pastor, ay meron tayong kontribusyon sa teolohiya. At yun yung yung ginagamit nating investigative judgment now. Yun ang terminolohiya ng ating mga pioneer. Pero ngayon, yung ating mga mangangaral at mga scholar ng iglesia, hindi masyadong ginagamit ngayon yung investigative. Parang negative kasi, nag-iimbestiga. So, yung ginagamit natin ay Advent judgment. Paghatol bago dumating ang ating Panginoong Hesus. At dito mapapansin natin na nagtatanong ang Diyos. No, dito tinanong niya, bakit ka hubad? Sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Abay, tingnan mo nga, wala ka naman nagsabi. Dalawa sila kung naroon, except naroon yung ahas. Okay? Kung tinitingnan nyo na, anong nangyari sa inyo? Tingnan mo yung kondisyon, anong dahilan, bakit ka nagkaganyan? Yun ang gustong i-realize ng Panginoon na huwag ka nang magtuturo, ikaw ang dahilan, kaya ka nagkaganyan. Ayan. Okay. So, nais ng Diyos na ang tao, pagka tinatanong niya, ay huwag ka nang magsisi, huwag ka nang mag-point kung kani-kanino pa. Tingnan mo yung sarili mo. Kung meron kang kamalian, tanggapin mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan at patatawarin. At isang halimbawa niya na yung pagtatanong ng Diyos kay Cain. Okay, Kapitulo 4, Pastor, talatang 9. Sabi dito sa Genesis 4, talatang 9, At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking mga kapatid? Ayan, Pastor.
nagmamalasakit ang Diyos kahit na sino man. Kay Abel. Yung pagtatanong na ito, hindi lamang para kay Abel, kung nasaan yung kanyang kapatid na kanyang pinaslang na, kundi tinatanong din ng Diyos si Cain na, bakit ka nagsinungaling? Yan. Ikalawa, bakit ka gumawa ng isang bagay na ito'y kapatid mo, kadugo mo ito? Bakit ka gumawa ng ganon? Dahil gusto niyang makilala mo na mayroon kang maling hindi nagawa. Na nagawa. Kaya nga dapat ay ating pansinin. Isa pang halimbawa, Pastor, sa unang hari, Kapitulo 19, ang talata ay 9. Unang hari, Kapitulo 19, talatang 9. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Ayan. Nung si Elias ay nadidispair na, nung siya ay nanlulupaypay na dahil pinag-uusig siya ng asawa ni Akab, ay nagtago na siya doon at sabi, anong ginagawa mo rito? Kakampi mo ang langit. Bakit tumatakbo ka't umaatras when you have all the power? Pinakita ko yung kapangyarihan ko nung sunugin ang iyong handog na inihain doon, nakasama ng mga propeta ni Baal. Hindi sila nagtagumpay, ikaw nagtagumpay. Bakit ka narito? Narito ang Diyos ay nagtatanong. Ha? Sinasabi niya na, bakit ka narito at ano ang iyong ginagawa rito? So, sinasabi ng Diyos na, bakit ka tumigil sa purpose na aking tinawag para sa iyo? So, ibinabalik niya yung direksyon kung tayo'y wala na doon sa tamang direksyon. Pag nagtanong ang Diyos, nilalagay niya tayo doon sa tamang focus dahil iba na yung ating tinatahak. Ayan. At isa pang halimbawa ng pagtatanong ng Diyos ay masusumpungan natin dito sa Bagong Tipan. Ito isa ring napakagandang kasaysayan na naisulat bago makonberte itong si Pablo na nung una ay Saulo. Sabi dito, 9, talatang 4 ng mga gawa. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig na isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Narito ang tanong sa isang lalaki na later on binago ng Diyos at naging mangangaral ng mga hintil. Ang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Okay. Ito'y personal na katanungan. Bakit? Ano ba ang purpose niya kung bakit papunta siya sa Damascus? Hindi naman si Kristo ang kanyang inuusig. Ang kanyang inuusig, yung mga tagasunod ni Kristo. Pero directly, sinabi rito ng Panginoon, ako ang iyong inuusig. Meaning, tao ko yung mga yan. Mahal ko yung mga yan. Pag sinaktan mo sila, ako ang iyong sinasaktan. Napakaganda. Hindi lang tanong ito, kundi ipinahayag ng Panginoong Hesus yung nararanasan ng kanyang bayan kung tayo ay pinag-uusig o sinasaktan ng iba. Ating nasumpungan ang pamamaraan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng reflection sa ating mga sarili, lalo na sa mga panahon na dumaranas tayo ng mga pagsubok o di kaya pagdurusa. Dahil sa mga panahong yan, kailangan ma-realize natin na ang Diyos hindi tayo pinababayaan. So ang pagtatanong ng Diyos ay hindi ibig sabihin, hindi niya alam ang nangyayari, kundi upang ipadama niya na nariyan siya, interesado siya, at nais niya na makiulayaw sa bawat isa sa atin. Ayun, Pastor. Napakaganda nung concept na yon. So kaya natin, nagbigay tayo ng mga halimbawa mula sa banal na kasulatan, hindi lang sa karanasan ni Job, kundi ang Diyos ay tinatanong talaga ang tao. Dahil ito yung isang paraan na parang ikaw ay kanyang niyuyug-yug ang sabi, huy, iba ang iyong tinitingnan, iba ang iyong focus. Ipino-focus niya tayo sa dapat natin. Kaya lang minsan, ang pagtatanong ng Diyos ay may dalang yung hindi natin gusto. Minsan, may dalang pagsaway. Yan. So, pero ang mga bagay na ito ay nagpapahiwatig na baka meron tayong dapat saliksikin sa ating mga sarili. Tama yun, Pastor. At dito, balikan natin itong kasaysayan ni Job. Alam niyo, may mga tanong kay Job na mayroong layunin kung bakit ito itinanong ng Diyos kay Job. Baybayin natin ang Kapitulo 38, ang talata ay 4 at 31, Pastor. Ayan. Atin muling babalikan ang Job, Kapitulo 38. Ang talata ay 4 hanggang at 31 at 31. Okay? Dito po sa dalawang talata ang sabi dito sa Kapitulo 38 ng Job,
4:31, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. 31. At dito sa 31, matatalian mo ba ang pagkaumpukan ng mga bituin na Pleiade o makakalagan ang tali ng mga bituin na Orion? Sa Kapitulo 42, Pastor, atin ang basahin, at 7, At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan, Pastor. Dito sa, yung unang dalawang talata ay pagtatanong ng Diyos. Nakapokus ito kay Job. Ayan. Napapansin niyo na, kaya ba niyang, naroon na ba siya nung itayo ang mga dulo ng mga lupa? Naroon ka ba? Ang tinatanong niya ay, nandun ka ba nung ako'y lumalang? Yun ang summary, Pastor. Naroon ka ba? Yung mga Pleiades, yun yung mga bituin at mga constellation sa langit, yung mga Orion. Binanggit yan dito sa Job. Bakit binanggit tong mga ito? Kasi siya ang manlalalang. Siya ang naglagay ng mga bituin, ng mga araw, ng mga himpapawid. Alam niya yon. Pero naroon ka ba? Ang ibig sabihin, wala ka, Job. Kaya hindi mo naiintindihan. Ang nakikita mo lang, limited. Ito lang kinalalagyan mo. Hindi mo nakikita yung overall na panukala ko sa buhay. Ayan. Pero, si Job, bagamat limited yung kanyang pagkaunawa, ay kilala niya yung kanyang manlalalang. Ang kaibahan doon sa mga kaibigan ni Job, doon sa Kapitulo 42, ay nagalit ang Panginoon at napuot sa kanila. Bakit? Sapagkat nagsalita tungkol sa kanya ng mga bagay na hindi matuwid. Yun lamang si Job ang nanglingkod niya na nagsasalita in favor of God. Ayan. Kasi ano yung salita nila? Na ang Diyos pinarurusahan ka dahil ikaw ay nagkakasala. Hindi eh. Kaya siya pinarurusahan or pinahintulutan na dumanas ng mga kahirapan sapagkat hindi pinarurusahan kundi siya'y tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya pala dito napansin ko yung napaka mapanganib kapag ikaw ay nagsalita ng nawala sa katotohanan sa iyong kapwa na malapit sa Panginoon, ay magagalit sa iyo ang Diyos. Dito mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, pinakita dito yung napakalimitado talaga ang kaalaman ng tao. Na kung ikukumpara natin sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga, mayroong mga binababala ang Biblia tungkol sa limitasyong kaalaman ng tao. So kaya marahil ating bigyang pansin ito upang mabigyan diin na tayo bilang mga tao ay mayroong limitasyon. Dito pumunta tayo sa sulat ni Apostol Pablo, Pastor, sa 1 Corinto, Kapitulo 3, ang talata ay 19. 1 Corinto 3, ang talata ay 19. Dito binababalaan ang mga tao sapagkat limited o maikli lamang yung ating mga pangunawa at mga kaalaman. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ayan, narito Pastor, ang sabi rito ay, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kamangmangan sa Diyos. Medyo malalim ito. Yung kaalaman ng tao na naapektuhan ng kasalanan. Lilinawin natin, Pastor, ha? Na hindi nagmumula sa Diyos, kundi inaangkin niya na taglay niya yung kanyang pag-discover ng mga siyensya at kung ano-ano pa, ito'y kamangmangan kung hindi nare-recognize na ang nagbigay ng karunungan ay ang makapangyarihang Diyos na nasa langit. Ayan. Kung ito'y inaangkin lamang ng tao, lilinawin natin itong karunungan bilamang dito. Kung inaangkin ng tao na ito'y nadiscover niya, ito'y resulta ng kanyang pag-aaral at pagkuha ng napakaraming mga pag-aaral at pagdadalubhasa, ay wala itong kabungbuhan. Ito'y kamangmangan, Pastor, kung hindi natin kilala na ito'y buhat sa Diyos ang lahat ng kaalaman. At isa rin namang obserbasyon na pwede nating sabihin na may mga tao talagang kumisan hahangaan natin dahil lang sa kanilang husay na matuklasan ang napakaraming mga bagay tungkol sa siyensya. Siguro kung wala yung mga nag-aral na yan, hindi natin natututunan yung mga terminolohiya o yung mga na-discovery nila. Kaya nga dito ay
itatanong natin kung paanong ang tunay na kaalaman ng siyensya ay nakakatulong sa ating mapahalagahan ang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa sanglibutan. Ayan, Pastor. Ayan. Ang siyensya at ang Biblia, hindi po ito magkalaban. Ayan, lilinawin natin yan. Hindi contradictory ang siyensya dahil ang pinalalabas kong minsan ng iba na ang aral ng Biblia ay hindi po sumasang-ayon sa aral ng siyensya. May mga nagsulat, may mga ilan akong napag-aralan na bahagi ng mga talata sa banal na kasulatan about genealogy, about kung ano-ano pang mga bagay, yung tungkol sa mga isda, na nakatala sa banal na kasulatan, hindi nakukontradik, hindi ito nilalabanan yung kaalaman na discovery ng siyensya. Yan. Subalit, ang papansinin natin, dapat ma-recognize na ang siyensya at ang Biblia ay patuloy na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga pamamahala sa ating kapaligiran. Now, ating baybayin, Pastor, ang ilang bahagi ng banal na kasulatan at ito ay marahil ay ating pansinin, yung 1 Corinto 1, 18 hanggang 27. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanglibutan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming pinangangaral ay ang Kristo na nangapako sa krus na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinatawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Darito, Pastor, ay ating papansinin na ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang mga nilalang na bahagi ng siyensya ay nagpapakilala ng karunungan ng Diyos. Dapat ito'y ma-recognize na ang Diyos ang nagbigay at gumawa ng lahat ng bagay ng mga ito. Kung ito'y hindi nakikilala at inaangkin lang ng tao yung kanyang discovery, ay magiging limitado at walang mararating ito at lalo na mapapahiwalay tayo sa ating Diyos na manlalalang. Hindi tayo naniniwala, Pastor, doon sa concept ng deism. Ano ito? Na ang Diyos ang lumalang at pagkatapos ay umalis na at wala na siyang pakialam sa ating sanlibutan. Hindi. Ang ating pinaniniwalaan ay ang Diyos na lumalang kabahagi pa rin ng lahat ng ating mga ginagawa, pinag-aaralan at nadidiskubre ng mga tao na dapat lalo siyang maunawaan sa mga bagay na ating napapag-aralan sa siyensya man o sa banal na kasulatan. Kaya nga lamang kuminsan ang tao ng mga nag-aaral ay nagkakaroon ng konklusyon sa kanilang mga obserbasyon na parang wala ang Diyos sa kanilang mga natuklasan. Kundi ang mga bagay ay parang nagsulputan lamang sa lupang ito. Kaya nga kung minsan napakahirap i-reconcile yung siyensya at saka ang Biblia. Subalit dito ho sa ating pinag-aaralan ay pinahahayag nitong aklat na ito na dapat nating kilalanin na ang Diyos ang makapangyarihan at mayroong kapamahalaan sa buong sanlibutan. Tama yun, Pastor. O nagpapahayag lamang na siya ang manlalalang. At yun ang isa sa napakagandang tatalakay natin sa susunod na pag-aaral. Ngayon, paano tumugon si Job sa pagpapahayag ng Diyos?
Ayan, Pastor, paano tumugon si Job sa pagpapahayag ng Diyos na siya ay manlalalang at siya ay naroroon na bago pa dumating ang tao? Job Kapitulo 4, ay 40, Pastor. Dito ho sa Job, Kapitulo 40. 1 hanggang 4. Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Job at nagsabi, nagmamatapang ba siya na makipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatwiranan sa Diyos ay sagutin niya ito. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon na nagsabi, narito, ako'y walang kabuluhan. Ano isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Ayan, Pastor, ang sabi niya ay, meron bang isasagot ang tao pag nagtanong ang Diyos? Ay hindi, kasi limited yung ating pagkaunawa eh. Limited yung mga informasyon na ating alam, pero ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, dun sa mga katanungan ni Job, iuugnay natin muli sa kanyang karanasan, Pastor. Na nagtatanong siya yung mga bakit nangyari sa kanya yon, namatay ang kanyang mga anak, mga sakunay dumating, hindi naman siya deserving para iyon ay mangyari. Ang sabi ng Panginoon, meron akong mga nakikita na hindi mo nakikita, meron akong naunawaan na hindi mo naunawaan. Now, huwag ka nang magtanong dahil yung katanungan mo ay iyan ay masasagot sa paglipas ng mga araw at panahon. Kaya mapapansin natin, sa pagwawakas ng ating leksyon na ito, Pastor, ay makikita natin na si Job, naintindihan niya yung mga nangyari sa kanya ay pagbibigay lamang ng panahon para siya lalong maging tapat sa paglilingkod. May mga pagkakataon na dumarating sa ating mga karanasan, talagang hindi mo maiwasan na magtanong sa Diyos. Bakit nangyayari sa atin itong mga bagay na ito? Bakit minsan nga, gusto mong ibaling na lamang doon sa iba na sanay sa kanila nangyari dahil mas nakikita mo ng kanilang mga ginagawa ay laban sa Diyos. So kaya kung minsan hindi natin masisi itong si Job kung bakit siya ay nagtatanong ng ganito. Kasi talagang yung pagtatanong natin, Pastor, kakaiba dun sa pagtatanong ng Diyos, ay pinapakita natin tayo limited. Limitado. Hindi natin masaklaw at maunawaan yung panukala ng Diyos. Hindi natin makita kung ano ang darating. Ayan. Kakaiba siya eh. Kasi ang Diyos ay omniscience. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ay tayo hindi. Maikli lang kung ano lang yung pinakaalaman natin, pinag-aralan, kung minsan ay iba pa yung impormasyong ating natanggap, kaya iba yung ating pananaw. Kaya nga, dito, kagaya ng mga kaibigan ni Eliphaz, akala nila ay tama yung ipinaglalaban nilang mga kaalaman na ipinupukol kay Job, pero hindi, dahil hindi nila naunawaan yung panukala ng Diyos kahit sa buhay ni Job. Kaya nga, sa ating pamumuhay at mga karanasan, na dahilan sa pagnanais natin na maintindihan yung ating sitwasyon at lalo nating nilalapit ang ating sarili sa Diyos. Alam mo, Pastor, yung bandang huli ng mga karanasang yaon ay lalo nating na-appreciate kung bakit dumating sa atin yung ganong kahigpit na karanasan sa buhay natin. Doon lalo nating nakikilala ang Diyos, na ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So kaya nga dito ho, makikita ninyo na yung karanasan ni Job ay maaring naranasan din ng ibang mga karakter sa banal na kasulatan. Ayan, Pastor, yung nagtatanong siya sa Diyos, hindi naman siya sinasagot. Pero dumating ang Diyos, siya naman ang pinagtatanong, wala rin siyang maisagot. Wala rin maisagot. Ayan. So, pansinin natin, sa karanasan ni Isaiah, namatay ang haring Uzziah, ay siguro nagtatanong siya, tapos threatened ang Judah para lusubin ng mga kaaway. Kasi ito yung panahon yung setting na yun. Ay pansinin natin ang Isaiah Kapitulo 6, Pastor. Napakaganda. Ang Diyos ay nagpakita kay Isaiah sa isang pangitain. Isaiah Kapitulo 6. At ito yung isa sa pinakamagandang kapitulo sa Lumang Tipan kung yung concept ng worship ang pinag-uusapan. Yan. Isaiah 6, 1 hanggang 5. Hanggang 5. Noong taong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalwalatian. Sa itaas niya'y nakakatayo ang mga serapin. Bawat isa'y may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalhatian. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig na sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok.
Nang magkagayoy sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng Ayan, narito Pastor, nakita niya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Paano nagpakita ang Diyos dito? Hindi siya nagpakita na isang simpleng manlalalang. Hindi, pinakita niya yung grandeur. Napakarami, laksa-laksang mga anghel na umaawit ng banal. Kagaya din dito kay Job, Pastor, kasi pinaghahambing natin, isang ipo-ipo. Nanggaling siya sa isang ipo-ipo. Kaya kinuha yung kanyang atensyon. Dito rin si Isaiah, similar sila, kinuha yung kanyang atensyon. Pero, yung similarity pang isa, kamamatay ng hari. Kamag-anak niya yung hari. Si Haring Uzziah. Saka matindi ang pagiging dependent niya sa hari. Yan. At pagkatapos noon, ang context ay threatened ang bansang Huda, lulusubin ng kanyang mga kaaway. Kagaya ni Job, naranas ng mga kahirapan at mga pikati. Naroon siya sa ganung kalalagayan din, na-depressed. At ano ang kanyang gagawin? Nagtatanong siya, kaya nga't ang Panginoong Diyos nagpakita kay Isaiah, ipinakita niya yung grandeur of who He is. Isang Diyos na dapat sambahin, na sinasamba ng mga anghel at pinaglilingkuran ng lahat ng mga nilalang doon sa langit. At ang isa pa sa kasaysayan marahil na pwede nating ihambing ay ang kasaysayan sa aklat ng Lucas. Ayan, tingnan natin yung karanasan naman dito sa Lucas Kapitulo 5, ang talata ay 1 hanggang 8, Pastor. Nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genezaret. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, datapat nagsilunsad sa mga yaon ng mga mamalakaya at hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa, at siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaron ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapat sa iyong salita ay uhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong, anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Narito, Pastor. Naroon sila dun sa yung kondisyon ni Pedro at nung kanyang mga kasama, magdamag silang ng isda. Wala silang nahuli. Ayan. So, kagaya din, we can identify dun sa karanasan ni Job, karanasan ni Isaiah, nasa krisis sila, nasa pangangailangan sila. Wala silang iuwi sa kanilang mga tahanan, wala silang ibebenta para dun sa mga taong naghihintay doon sa pangpang ng isda. Anong gagawin nila? Dumating ang Panginoon. Yan, pansinin niyo, Pastor. Dumating ang Panginoon, yung presence niya. Naroon siya. Sumakay siya dun sa daong at ipinakita kung ano ang pwede niyang gawin kung siya'y patutuloy natin sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. At kung ating susundin ang kanyang mga salita. Ihulog ninyo ang lambat. Magdamag na kaming naguhulog Ang naguutos, Pastor, ay hindi mangingisda. Isang karpintero. Yeah. Mapapansin mo dito na, pero kilala siya ni Pedro na siya ang kanyang Panginoon. Opo. Ayan. Kaya nga, ano ang kanyang ginawa? Sinunod. At inilagay lang doon sa kabilang side ng mga bangka yung kanilang mga lambat. At ano ang nangyari? Marami ang mga nahuli. Ipinakita ng Diyos muli, kagaya ng ipinakita ng Diyos kay Job na siya yung makapangyarihan, siya yung lumanang ng lahat ng bagay, na meron siyang kontrol sa mga ito, na kung tayo'y magtitiwala sa Kanya, mauunawaan nating meron siyang panukala para sa ating buhay. Yeah, subalit napansin ko na ang tao kuminsan na tinatanong ng Diyos sa kanyang pagsagot, masusumpungan yung kanyang doubt, yung pagdududa. At ito yung makikita mo talaga na ang tao ay, bagamat kilala niya ang Diyos, pero maliit pa rin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, tayo,
Bagamat kahit maliit yung ating pananampalataya, Pastor. Kaya nga pag nagbasa tayo ng mga talata, may mga talata dyan na, thou little faith. Mayroon kang maliit na pananampalataya. Pero kahit na maliit lang, sabi ito, pwede mong i-move yung mga bundok. So, hindi yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ang tinitingnan niya ay basta mayroon kang tiwala. Hindi kung anong size ng iyong tiwala, kundi may tiwala ka na alam ng Diyos, siya ang lumalang ng bagay, siya ang lumalang sa atin, at alam niya kung ano ang mabuting mangyayari. So tingin natin kung minsan ay masama sa unang bahagi, pero kagaya ng sinabi mo kanina, Pastor, hindi natin maaninag kung ano yung panukala niyang darating pa. So ito ngayon yung nagpapakita ng pagkakaiba talaga ng manlilikha at nilikha. Kasi yung manlilikha, alam niya kung ano ang kailangan mo. Pero yung mga nilikha, napakalimitado yung kanyang pagkaunawa tungkol sa Diyos, kung paano niya ito ipagkakaloob sa iyo. So kaya nga, dito sa ating pag-aaral, makikita ho natin na minsan ang siyensya ay nagdudulot din ng mga pag-alaala sa tao. Nagkakaroon din tayo ng mga pagdududa kung ito bang siyensya na ito na tinuturo sa atin ay katulad rin ng tinuturo ng banal na kasulatan. Siguro dapat unawain natin kung paano tayo tumutugon sa siyensya, lalo na kung ito'y salungat sa salita ng Diyos. Ayan. So, hindi lahat ng siyensya, Pastor, ay tama. Nais nating pansinin yan. May mga theories na hindi pa napapatunayan na pinalalabas. Siguro magbigay tayo ng ilang halimbawa. May mga aral ng siyensya na contradictory sa Bible. Unang-una, na tayo'y nagsimula sa isang simple na atom o molecule na ito ay lumaki, nagkaroon ng paghihiwalay, mitosis at nangyari, na-devolve at lumaki at ito'y naging tadpole at kung ano paman. Hanggang ito'y lumaki, nag-evolve ng nag-evolve. Itong kaisipang ito, Pastor, at nais nating marinig ng ating mga taga-subaybay, hindi ito sang-ayon sa aral ng banal na kasulatan. Hindi dahil itinuturo ng karamihan at pinaniniwalaan ng karamihan ay dapat nating patunayan. Bakit? Kasi kung sisiya sa atin yung bahagi ng siyensyang yan ay isang theory at yan ay marami ang mga loopholes at may mga bagay na kung ating pang pag-aaralang mas malalim ay contradictory at hindi ito sumusuporta sa banal na aral na merong Diyos na lumalang at merong mga nilalang mula noon hanggang ngayon, Pastor. Yeah. Kaya nga napakaganda ng pag-aaral na ito sapagkat tinuturo nito na totoong ang mga nilikha ay limitado lamang ang kanilang mga kaalaman. Subalit, kung ang ating mga sarili ay ating isasubmit sa Panginoon, ang ating kaalaman ay ating isusuko sa Kanya at hihilingin ang Kanyang banal na Espiritu na magturo sa atin, mas lalo tayong dadalhin ng Diyos sa tamang katotohanan na walang iba kung hindi yung maunawaan natin kung ano talaga ang tungkol sa Diyos. So dito ho, sa ating pinag-aaralan, isa pang katanungan na nagpapahayag kung paano tumugon ng Diyos doon sa mga tanong nitong si Job. Ayan, mapansin natin, Pastor, na nang magtanong si Job, sinagot din ng Diyos ng isang pagtatanong at yung pagtatanong na yon ay pino-point out kung sino siya. Na hindi ikaw ang manlalalang, ako ang manlalalang. Ayan. So, nang magtanong ang Diyos kay Job, ay tugon yun doon sa mga tanong niya. Ipinokos niya yung kanyang pagtatanong kay Job na ako yung gumawa ng lahat ng bagay. Wala ka doon sa pasimula. Wala ka sa walang hanggan. Ako naroroon na. Yan. So ipinakita niya yung nature at likas ng pagiging manlalalang at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yeah, pinapahayag niya dito kung ano talaga ang Diyos. Alam niyo, Pastor, no, ako estudyante ninyo sa teolohiya, ay nababanggit ninyo yung mga salitang omnipotent, omniscience, omnipresence, na dito pinapakita ang kahalagahan nito ng pagtanggap natin na ang Diyos talaga ang makapangyarihan sa lahat. Siya nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At ang isa pa, siya'y naririyan palagi para sa atin. Presence siya, Pastor. Yun ang nakilala at naunawaan ni Job na naging batayan ng kanyang pananalig. Bagamat ganun ang mga nangyari sa kanya, hindi siya iniwan
noong lumalang sa kanya. Bagamat ang paglalang ay isang bahagi pa na pag-aaralan sa susunod na serye, pero dahil sa gusto nating maipakita yung punto ni Job dito na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, hindi mo masasabing makapangyarihan ng Diyos kung hindi mo tatanggapin yung doktrina na ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Tama yun, Pastor. So, nais nating i-focus na ang Diyos, pag nakilala natin siya, unang-una sa lahat, makilala natin siya na lumalang ng lahat ng bagay. At yung paglalang na yon, yung lumalang na yon, ay Diyos na pwedeng iugnay sa mga karanasan nating masasakit at mga paghihirap. Nais kong pansinin yun. Bakit? Siya yung nagpahintulot na tayo ay maging nilalang, ipanganak, magkaroon ng buhay, asawa, mga ari-arian. Siya ang nagbigay ng kayamanan, sangayon sa Deuteronomio. Pero, bilang manlalalang, ay wag nating kalilimutan na alam niya rin ang mabuti at ang hindi mabuti para sa atin. Hindi natin nakikita ang hinaharap, nakikita niya ang hinaharap para sa atin. Pero ang Diyos na lumikha na ito sa ating lahat, na siyang nakakaalam ng ating mga pinagdaraanan, ay siya rin ang nakakaalam kung papaano tayo tutugon sa mga issue ng hirap at pagdurusa. Kaya nga, nais nating maipakita dito sa ating pag-aaral kung ano yung kahalagahan na habang tinatanggap natin yung doktrina ng paglalang, sa konteksto naman kung paano ito tutugon sa issue ng hirap at pagdurusa. Ayan. So, sa konteksto, Pastor, ay now, titingnan natin yung overall. Bagamat merong makapangyarihang Diyos, meron naman yung kabilang puwersa. So, yung babalik tayo dun sa great controversy na nasa gitna tayo ng makapangyarihang Diyos at yung pag-aangkin naman ng isang puwersa na tumutuligsa, na nais niya ay tayo'y mapasira, mapasama. Ayan. So, pag nakita natin doon, naglalaban ang mabuti at ang masama, ay hindi tayo pahihintulutan naman ng Diyos na tuluyang masira, dumanas ng kahirapan at magdusa. Panandalian lamang ito, Pastor, na daraan sa ating karanasan dahil bibigyan ng kawakasan ng Diyos ang lahat ng ito kung muling magbalik ang kanyang minamahal na anak na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, bagamat naroon na yung sinasabi nating dakilang tunggalian, pagdating sa issue ng hirap at pagdurusa, bakit hinahayaan ng Diyos na ang tao ay naghihirap at nagdurusa, yayamang nariyan lang siya sa tabi ng tao? Ayan, Pastor. Hindi ito, yung tawag namin sa teolohiya na hindi siya yung walang magagawa. Meron siyang magagawa, Pastor. Pero kinakailangan niyang ipakita at ilatag. Naalala ninyo, dito sa tagpong ito ay sinusubukan si Job ng dyablo. Ayan. Kung magtatapat siya, kung dumanas siya ng mga ganito. So hinihintay, pwedeng mag-intervene ng Diyos. Pero hindi pa napapatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Job na bagamat siya ay dumanas ng mga ganitong mga bagay, na siya ay mananatiling nagtatapat hanggang sa wakas. Yun ang hinihintay ng Diyos, Pastor, na magtagumpay siya sa pamamagitan ng ating mga paghihirap at mga pagdurusa sa buhay. So napakaganda itong ating tinalakay sa pagkakataong ito o dito sa seryeng ito na nakita natin ang makapangyarihang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Kung bakit hinahayaan niya na nangyayari ito sa buhay natin sapagkat ito ang paraan upang makita ng kaaway na ang tao na nagtatapat sa Diyos hindi niya kayang pasukuin sa mga pagdurusa at hirap ng buhay. Kaya nga mga kaibigan, kung tayo dumaranas man ng mga kahirapan, dumaranas man ng mga pagsubok, lalo nating damahin na ang Diyos kasama natin sapagkat sa pamagitan nito mapapatunayan kay Satanas na ang tao na namumuhay sa pananampalataya hindi kayang tinagin ng anumang pagsubok. Pastor. Opo, Pastor, napakaganda ng talakayan natin sa sandaling ito. Napakaganda na ang Diyos ay pumasok sa senaryo. Yeah. Kasi dati puro si Job at ang kanyang mga kaibigan. Nagtatalo-talo sila. Ngayon, pumasok na ang Diyos. Clarify, si Job ay hindi siya nagkamali. Pinatunayan niya na ako ang Diyos na tunay
nakaramay niya sa lahat ng panahon. At ganun din naman para sa ating lahat. Sana ang Diyos makita, nakikipag-ulayaw sa atin, na sa lahat ng ating mga karanasan ay kadamay natin siya sa lahat. Amen. Mayroon talagang sorpresang makikita kapag binasa natin ang sagot sa ipo-ipo na dumating kay Job. Sa halip na sabihin nating, mali sila, mali siya, at ikaw ang tama, bawat isa sa atin dahil sa tayo ay mas mababa sa mga anghel at tayo nilikha ng Diyos. Tayong lahat nagkakamali at totoong may mali. Dahil sa harap ng Diyos, lahat ng ating mga kaisipan ay mapapawi ng walang kabagay-bagay at siya na lumikha ng mundo, magbibigay siya ng sorpresang kasagutan sa ating mga maling katanungan. Kaya kapag pinapasok natin ang Diyos sa buhay natin, sa ating pagharap sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, yung mali nating pananaw ay magkakaroon ng maliwanag na pananaw ukol sa isang manlalalang. At yun yung nais nating makamit sa ating pamumuhay sa sanglibutang ito. Makilala natin ang lubusan ng Diyos. Kaya nga't mga ginigiliw, wala na naman tayong panahon, marami pa tayong dapat pag-usapan, subalit tayo magtatapos sa pamagitan ng isang panalangin. Dakila po naming Diyos, nagagala kaming pasalamatan kayo. Napakabuti ninyo. Mula sa kasaysayan ni Job, natututunan namin kung paano kami haharap sa mga pagsubok at mga kahirapan ng buhay na darating sa amin. Na sa pamagitan ng inyong pangako na hindi nyo kami pababayaan, nagkakaroon kami ng lakas ng loob na sana ito'y maranasan ng bawat isa sa amin. Inyong patuloy na pagpalain ng bawat sambahayan, lalo na mga sumusubaybay sa programang ito, na ang mga salita na aming napag-aralan ay matanim ng malalim sa aming puso't isipan, na habang kami naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus, kami na may namumuhay na nananampalataya sa inyo. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan, na sana'y huwag kayong bibitiw dahil ang susunod na serye ay isa na namang napakahalagang pag-aaral. Kaya nga, ako po si Pastor Cesaba Jr. at si Pastor Ilyoma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.